Isang maulan na hapon noon sa Maynila. Pero ang lamig ng ulan ay walang binatbat sa lamig na naramdaman ko ng araw na iyon. Nakatayo ako sa harap ng opisina ng abogado. Hawak ko ng mahigpit ang luma kong bag. Ito pa yung regalong bigay sa akin ng yumaw kong kapatid 10 taon na ang nakararaan. Nandoon ako para pakinggan ang kanyang huling habilin, ang kanyang last will and testament. Akmang bubuksan ko na sana ang pinto nang biglang may humarang sa akin. Hindi gwardiya, hindi sekretarya, kundi 2 lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana, si Rico at si Mark, ang sarili kong mga anak, ang dugo at laman ko. Ninitian ko sila. Sabik na sabik akong makita sila, pero si Rico, tinaas niya ang kanyang kamay. Hinarang niya ako sa dibdib, para bang isa akong estranghero na magdadala ng virus sa loob. Tinitigan niya ako, walang galang, walang pagmamahal. At sinabi niya ang mga salitang dumurog sa puso ko. Nay, anong ginagawa mo dito? Ang pagbasa ng diwala ay para lang sa immediate family. Wala ang pangalan mo sa listahan. Natigilan ako. Tumingin ako kay Mark, ang bunso ko. Ang batang iniyakan ko gabi-gabi noong sakitin pa siya. Umaasa akong ipagtatanggol niya ako. Pero inayos lang ni Mark ang kanyang kurbata at umiwas ng tingin. Bulong niya, pero dinig na dinig ko. Umuwi ka na lang, Nay. Huwag ka nang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya sa mga kamag-anak natin sa loob. Mukha kang katulong sa suot mo. Nakakahiya? Hiya. Ang sarili kong mga anak. Ikinahihiya ako. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang mga kamag-anak naming mayayaman sa loob. Nakatingin sila sa akin. Isang matandang babae na may suot na kupas na bestida na pinagtatabuyan ng sarili niyang mga anak. Ang sakit. Parang sinaksak ang dibdib ko. Hindi dahil wala akong pera, kundi dahil ang walang utang na loob na ito ay galing sa mga taong inalagaan ko mula sa sinapupunan. Sinundan pa ito ni Rico ng isang pangungusap na tumatak sa isip ko. Patay na si tita. Ang mana ay para sa aming kinabukasan. Matanda ka na, Nay. Malapit ka na ring mawala. Hindi mo na kailangan ng pera. Umuwi ka na. Tinawag niya akong matanda. Walang silbi. Pabigat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang naririnig ko ang patak ng ulan sa bintana. Bumalik sa isip ko ang lahat. 40 taon. 40 taon akong nagsilbing ilaw ng tahanan. Noong iwan kami ng ama nila, sumuko ba ako? Hindi. Nagising ako ng madaling araw para magluto at magtinda ng kakanin sa palengke. Namaga ang mga kamay ko sa paglalabada para sa mga mayayaman sa Forbes Park. Tiniis ko ang sakit ng likod, ang hapdi ng sabon sa kamay. Para kanino? Para kay Rico, para kay Mark. Naalala ko nung nag-aaral pa sila. Kinailangan kong ibenta ang kaisa-isang lupa na pamana ng lolo nila sa probinsya. Wala akong itinira para sa sarili ko. Kahit pampagamot ko sa Rayuma, tinitipid ko. Maibigay ko lang ang tuition fee nila. Gusto ko silang makapagtapos. Gusto ko silang maging marangal. Binigay ko ang lahat. Walang tira para sa akin. Akala ko, sapat na ang pagmamahal. Akala ko, may puwang ang utang na loob sa puso nila. Pero nagkamali ako. Pinalaki ko silang matatalino, pero nakalimutan kong turuan silang maging tao. Ngayong mayaman na sila, ngayong may magagarang sasakyan na sila, ang tingin nila sa akin ay basura. Isang basahan na ginamit panlinis at ngayong marumi na at luma ay pwede nang itapon. Matanda ka na, hindi mo na kailangan ng pera. Ganun na lang ba yon? Kapag wala ka ng pakinabang, wala ka na ring halaga sa pamilyang ito. Huminga ako ng malalim. Naamoy ko ang mamahaling pabango ni Rico, nakakasulasok. Siguro, iniisip nila na iiyak ako, na magmamakaawa ako. O di kaya ay yuyuko na lang at aalis tulad ng isang maamong aso. Dati, siguro gagawin ko iyon dahil nanay ako. At ang nanay, laging nagpaparaya, pero hindi ngayong araw. May isang bagay na hindi alam ni Rico at Mark. Isang bagay na hindi alam ng mga buwitring nag-aabang ng mana sa loob ng kwartong iyon. Ang kapatid ko. Ang tita nila na pumanaw. Hindi siya tanga. Bago siya malagutan ng hininga, ipinatawag niya ako. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobre, selyado, at may bilin siya sa akin. Sabi niya, "Ate, kilala ko ang mga pamangkin ko.
Alam kong nagbago na sila. Kapag dumating ang araw na apihin kanila dahil sa pera, ilabas mo ito. Itinago ko ang lihim na iyon. Umasa pa rin ako na hindi ito aabot sa ganito. Pero ngayong hinarang ako ng sarili kong anak, ngayong tinalikuran ako ng bunso ko, oras na para gamitin ang alas ko. Ang akala nila, ako ay isang pawn o kawal lang sa chess na pwedeng isakripisyo. Hindi nila alam hawak ko ang reyna, isang lihim na yaman, isang huling testamento na masusunod sa lahat, at nakapangalan ito sa akin. Tumingin ako sa mata ni Rico. Wala na ang lungkot sa mata ko. Napalitan na ito ng apoy, ngumiti ako. Isang ngiti na hindi nila inaasahan. Sige, sabi ko ng mahinahon. Pumasok na kayo, maghihintay ako dito. Pero tandaan nyo ito mga anak, ang upo ang inaagaw ninyo, baka hindi para sa inyo. Tumawa lang sila ng mapakla at pumasok sa loob. Padabog nilang isinara ang pinto. Hindi nila alam. Ang bagyong parating ay hindi galing sa langit, kundi galing sa nanay na inapi nila. Tumalikod ako at naglakad papunta sa bench sa hallway. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ko kailangan ng milyon-milyong piso para sa sarili ko. Ilang taon na lang ba ang itatagal ko sa mundo? Pero ito ay tungkol sa dangal. Niyurakan nila ang pagkatao ko. Pinaramdam nila na wala akong kwenta. Hindi ako papayag na ganito ang maging katapusan ng kwento ko. Kukunin ko ang para sa akin at tuturuan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo balang araw ng may halong pagsisisi. Na hindi dapat kinakawawa ang magulang. Na ang pera ay nauubos pero ang pamilya ay dapat na walang hanggan. Gusto nilang mawala ako, gusto nilang tumahimik ako, pues magugulat sila. Dahil ang matandang walang silbi na tinatawag nila ay siya palang may hawak ng kanilang kapalaran. Hindi na ako mananahimik. Babawiin ko ang respeto na nararapat para sa isang inang nagmahal ng totoo. Mga kaibigan, mga kapwa ko magulang na nakikinig ngayon, naramdaman niyo na rin ba ito? Yung pakiramdam na parang naging dayuhan kayo sa sarili ninyong pamamahay. Yung nagbigay ka ng lahat-lahat, nagkandakuba ka sa pagtatrabaho, pero sa huli, walang utang na loob ang isusukli sa iyo. Kung naramdaman niyo na ang sakit na naramdaman ko, o kung may kakilala kayong ganito ang sinapit, para sa inyo ang kwentong ito. Huwag kayong bibitiw. Samahan niyo ako sa laban na ito. Sabay-sabay nating panoorin kung paano babaliktad ang mundo ng mga anak na walang galang. Pakipusuan o i-like ang video na ito kung naniniwala kayo na dapat igalang ang mga magulang. At i-share niyo na rin para maging aral sa iba. At paki-comment naman sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Magdamayan tayo dahil dito hindi kayo nag-iisa. Handa na ba kayo? Halina't buksan natin ang pinto ng hustisya. Ito ang Kabanata 1, ang upuang hindi akin. Nakaupo ako sa isang sulok ng waiting area. Malamig ang hangin mula sa aircon. Pero mas malamig ang pakiramdam ko sa tuwing napapatingin ako sa dalawang lalaking nakaupo sa tapat ko. Si Rico at si Mark, ang mga anak ko. Hawak ko sa aking kandungan ang isang lumang folder. Kulay asul ito. Kupas na ang kulay sa gilid at medyo gusot na ang mga kanto. Sa paningin ng iba, isa lamang itong basurang papel na dapat nang itapon. Nakita ko ang sulyap ni Rico sa folder na hawak ko. Saglit lang iyon. Isang sulyap na puno ng pagkadismaya. Siguro ay iniisip niya na nagdala na naman ako ng mga lumang resibo o kung ano-anong papel na walang halaga. Pagkatapos, ay bumalik na siya sa pagpindot sa kanyang mamahaling cellphone. Hindi nila alam. Wala silang kaalam-alam kung ano ang bigat ng folder na ito. Hinaplos ko ang magaspang na texture ng folder. Parang naramdaman ko ulit ang init ng kamay ng kapatid ko nung inabot niya ito sa akin. Buhay na buhay pa siya noon, bagaman ay mahina na ang katawan. Sabi niya sa akin, "Ate, ito ang proteksyon mo. Huwag mong iwawala ito. Ito ang magiging boses mo kapag wala na ako." Nanginginig ang mga daliri ko habang inaalala ang tagpong iyon. Nandito ako ngayon, hindi dahil gusto kong makipag-away. Nandito ako dahil tinutupad ko ang huling bilin ng kapatid ko. Siya ang may gusto na nandoon ako. Siya ang nagpumilit na huwag akong matakot sa mga anak ko. Sa loob ng silid na ito, amoy kape at mamahaling pabango. Ang mga kamag-anak namin
ay nagbubulungan sa kabilang dako. Panay ang tingin nila sa akin. Siguro ay nagtataka sila kung bakit hindi pa ako umaalis. Siguro ay iniisip nila na isa akong matigas na ulong matanda na nagbabaka sakaling may maambon na pera. Rinig ko ang bulong ng isa kong pinsan, "Bakit nandito pa si Ate Marta? Di ba sinabi na ni Rico na wala naman siyang mamanahin?" Masakit. Oo, masakit marinig ang mga salitang iyon. Para bang ang halaga ko bilang tao ay nasusukat lang sa kung mayroon akong mamanahin o wala. Pero hindi ako kumibo. Nanatili akong tahimik. Itinuon ko ang pansin ko sa asul na folder. Ito ang sandata ko. Ito ang katotohanan ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Medyo sumakit ang tuhod ko dahil sa rayuma. Pero pinilit kong maglakad ng tuwid. Lumapit ako sa mesa ng sekretarya. Isang batang babae na mukhang mabait. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting may halong awa. Siguro ay narinig niya kung paano ako itaboy ng mga anak ko kanina sa labas. "Hiya?" Bati ko sa kanya ng mahina. Ang boses ko ay paos pero buo. "Pwede bang makisuyo? Ibigay mo sana ito kay attorney bago siya magsimula." Inabot ko ang asul na folder. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng sekretarya. Tinanggap niya ito pero parang nag-aalangan. Tumingin siya sa direksyon ni Rico at Mark na abala sa pagtatawanan. Hindi nila napansin ang ginawa ko. Masyado silang bilib sa sarili nila. Masyado silang kampante na ang larong ito ay tapos na at sila ang nanalo. "Ano po ito, Lola?" Tanong ng sekretarya. Tinitigan ko siya sa mata. "Mga orihinal na papel iyan. Mahalagang dokumento. Sabihin mo kay attorney, galing kay Marta. Alam na niya kung ano yan." Tumango ang sekretarya at pumasok sa opisina ni attorney. Nang mawala siya sa paningin ko, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ito na. Nagsimula na ang gulong ng kapalaran. Bumalik ako sa upuan ko. Mula sa kinauupuan ko, pinagmasdan ko ang mga anak ko. Si Rico, ang panganay ko, ay nag-aayos ng kanyang relos na ginto. Si Mark naman ay kausap ang asawa niya sa telepono. Siguro ay pinag-uusapan na nila kung saan nila gagastusin ang perang inaakala nilang makukuha nila. Nakakaawa sila. Nakakaawa dahil bulag sila. Binulag sila ng kinang ng salapi, kaya hindi na nila nakikita ang halaga ng pamilya. Hindi nila nakikita ang kanilang ina na nakaupo lang sa tabi, tahimik na nagdarasal, hindi para sa pera, kundi para sa kaluluwa ng kapatid ko at para na rin sa kanila. Ang asul na folder na iyon ay hindi lang basta papel. Iyon ay saksi sa lahat ng sakripisyo. Iyon ay saksi sa mga gabing hindi kami natulog ng kapatid ko para pag-usapan ang hinaharap. Ang folder na iyon ay ang pruweba na sa mundong ito, hindi lahat ay nadadaan sa dahas at kapangyarihan. Minsan, ang hustisya ay nakatago sa isang lumang folder na hindi pinapansin ng mga mapagmataas. Maya-maya lang, lumabas ang sekretarya. Walang emosyon ang mukha niya. "Magsisimula na po," sabi niya. "Pumasok na po kayong lahat." Tumayo sina Rico at Mark nang mabilis. Excited sila. Nauna silang maglakad papasok sa conference room. Ni hindi nila ako nilingon. Sumunod ako sa kanila. Mabagal ang lakad ko. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pero sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ng kapatid ko na umaalalay sa akin. "Kaya mo yan, ate." Parang naririnig ko ang boses niya. Pumasok ako sa silid. Nakita ko ang mahabang mesa. Nakaupo sa kabisera si attorney. At sa harap niya nandoon ang asul na folder. Nakapatong sa ibabaw ng lahat ng iba pang dokumento. Napansin kong napatingin si Rico sa folder na yon. Kumunot ang noo niya. Tila nagtataka siya kung bakit may basurang nakapatong sa mesa ng abogado, pero hindi siya nagtanong. Umupo sila sa pinakamagandang pwesto. Ako naman ay umupo sa pinakadulo sa isang simpleng silyang kahoy. Hayaan nyo lang. Hayaan yung isipin nilang hari sila ngayon. Dahil sa loob ng folder na iyon, nakasulat ang isang kwento na babago sa lahat. Ang kwento ng isang inang inapi at isang tita na hindi nakalimot. Tahimik ang buong kwarto. Sobrang tahimik na pati ang paghinga ng mga tao ay dinig na dinig. Ang tanging tunog lang ay ang paglipat ng pahina ng papel na hawak ni attorney. Si Attorney Cruz ay isang matandang abogado. Kaibigan siya ng pamilya namin noon pa man. Kilala niya kami.
Alam niya ang hirap na dinanas namin ng kapatid ko noong mga bata pa kami. Tumingin siya sa akin saglit, tumango bilang pagbati, bago niya itinuon ang pansin kina Rico at Mark. Bago tayo magsimula, panimula ni attorney, ang boses niya ay seryoso at malalim. Gusto kong linawin ang isang bagay. Ang pagbabasa ng huling habilin ay hindi lamang tungkol sa paghahati ng yaman. Ito ay tungkol sa paggalang sa huling kagustuhan ng namayapa. Tumikhim si Rico. Halatang naiinip na siya. Attorney, straight to the point na tayo. Alam naman nating lahat na kami ng kapatid ko ang next of kin. Wala namang asawa at anak si tita. So, automatic naman na sa amin mapupunta ang lahat, hindi ba? Napatingin ako kay Rico. Napakayabang. Wala man lang po o opo. Wala man lang paggalang sa namayapa. Ang iniisip lang niya ay ang automatic na yaman. Dahan-dahang inalis ni attorney ang kanyang salamin. Ibinaba niya ito sa mesa. Pagkatapos kinuha niya ang asul na folder na ipinadala ko kanina. Hindi ganon kasimple iyon, Rico, sagot ni attorney. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay may isang dokumentong may tatak ng selyo at pirma. 5 taon na ang nakararaan, patuloy ni attorney, ang tita ninyo at ang inay ninyo na si Marta ay lumapit sa akin. Gumawa sila ng isang kasunduan, isang joint will o magkasamang huling habilin. Naramdaman ko ang pagtingin ng lahat sa akin. Sina Rico at Mark ay sabay na napalingon. Gulat na gulat ang mga mukha nila. Joint will? Tanong ni Mark na parang hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, paliwanag ni attorney habang hawak ang papel, na pagkasunduan ng magkapatid na kung sino man ang maunang mawala sa kanilang dalawa, ang lahat ng ari-arian nito ay mapupunta sa natitirang kapatid. Ito ay upang masigurado na ang maiiwan ay may sapat na pantustos sa kanyang pagtanda. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Parang tumigil ang mundo ni Rico at Mark. Nakita ko kung paano namutla ang mukha ni Rico. Mula sa pagiging mapula sa kayabangan, naging kasing puti ito ng papel. Teka lang, attorney, napatayo si Rico. Imposible iyan, matanda na si Mama. Bakit sa kanya iiwan ang lahat? Paano naman kami? Kami ang mga pamangkin. Kami ang dugo't laman. Umupo ka, Rico. Mahinahong sabi ni attorney, pero may diin ang boses. Ang dokumentong ito ay legal, notaryado. At higit sa lahat, ito ang kagustuhan ng tita ninyo. Walang binago dito hanggang sa huling hininga niya. Sa katunayan, kinumpirma pa niya ito sa akin noong nakaraang buwan bago siya nawalan ng malay. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa alaala ng kapatid ko. Naalala ko nung pinirmahan namin ang papel na ito. Nakaupo kami sa maliit na kusina namin, nagkakape. Sabi ng kapatid ko, "Ate, ayaw kong kawawain ka ng mga anak mo pag wala na ako. Alam ko ang ugali nila. Kapag nakuha nila ang pera ko, itatapon ka nila sa home for the aged. Hindi ako papayag." Iyon ang lihim naming dalawa. Isang lihim na binuo ng pagmamahal at pag-aalala. Isang proteksyon laban sa kasakiman ng sarili kong mga anak. Nagpatuloy si attorney sa pagbabasa. Isa-isa niyang binanggit ang mga ari-arian. Ang bahay at lupa sa Quezon City, ang lupain sa probinsya na may 5 ektarya, ang mga alahas na nakatago sa bangko, at ang huli, ang pinakamabigat sa lahat, at ang cash savings na nasa bangko na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. 18 million pesos. Narinig ko ang singhap ng mga tao sa paligid. Si Mark ay napahawak sa ulo niya. Napaupo siyang muli, parang nawalan ng lakas ang mga tuhod. 18 milyon. Sa pera nating mga Pilipino, napakalaking halaga nito. Kayang bumili ng dangal, kayang bumili ng bagong buhay. Ang lahat ng ito pagtatapos ni attorney ay ipinamamana ng buo at walang labis, walang kulang kay Ginang Marta, ang nag-iisang tagapagmana. Tumingin sa akin si attorney. "Aling Marta, ang lahat ng ito ay sa iyo. Hindi ako makahinga. Alam kong may pera ang kapatid ko, pero hindi ko inakala na ganito kalaki. Siya ay namuhay ng simple. Sobrang tipid niya. Yun pala, iniipon niya ang lahat ng ito. Hindi para sa sarili niya,
kundi para sa akin, para hindi ako maging kawawa. Tumingin ako sa mga anak ko. Ang mga mukha nila ay pinaghalong galit, gulat at panghihinayang. Nakikita ko sa mga mata nila ang pagtutuos. Biglang nagbago ang tingin nila sa akin. Kanina, isa akong basahan. Ngayon, sa paningin nila, ako ay isang gintong bangko na naglalakad. Nay, narinig kong sambit ni Mark. Mahina, nanginginig. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa malayo, sa bintana kung saan pumapatak pa rin ang ulan. Salamat kapatid ko. Salamat sa huling regalo mo. Pero higit sa pera, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid ko. Ang lihim na ito ang nagmulat sa aking mga mata. Ang yaman ay hindi ang pera. Ang tunay na yaman ay ang kapatid na nagmamahal sa iyo kahit sa kabilang buhay. At ang tunay na kahirapan ay ang magkaroon ng mga anak na naghihintay lang sa iyong kamatayan. Pagkatapos ng meeting sa opisina ng abogado, mabilis akong umalis. Hindi ko pinansin ang pagtawag ni Rico at Mark. Sumakay ako sa taxi at dumiretso sa sementeryo. Gusto kong kausapin ang kapatid ko. Habang nakaupo ako sa tapat ng puntod niya, sinisindihan ng kandila, bumalik sa isip ko ang tanong na siguradong tumatakbo sa isip ng lahat ngayon. Bakit ako? Bakit sa akin iniwan ang lahat? Bakit hindi sa mga pamangkin na mas may kinabukasan pa? Ang sagot ay simple lang, pero puno ng sakit. Bumalik ako sa alaala ng 6 na buwan na nakalipas. Noong unang na-stroke ang kapatid ko, nakahiga siya sa ospital. Hindi makagalaw ang kalahati ng katawan. Hindi makapagsalita ng maayos. Kailangan niya ng mag-aalaga 24 oras. Kailangan siyang palitan ng diaper. Kailangan siyang subuan ng lugaw. Kailangan siyang punasan at paliguan sa kama. Tinawagan ko noon si Rico. Anak, sabi ko sa telepono, umiiyak ako noon. Kailangan ng tita mo ng tulong. Wala akong kasama dito sa ospital. Pwede ka bang pumunta? Kahit magbantay lang saglit habang bibili ako ng gamot. Ano ang sagot niya? Nay naman. Busy ako sa opisina. May presentation ako bukas. Kumuha na lang kayo ng private nurse. Di ba may pera naman si tita? Gamitin niyo na lang yun. Hindi namin responsibilidad na maghugas ng puwet niya. Parang piniga ang puso ko. Hindi ko alam na naka-loudspeaker pala ang telepono ko noon. Narinig ng kapatid ko ang lahat. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa gilid ng mata niya. Yung luhang tahimik pero puno ng hinagpis. Tinawagan ko naman si Mark. Mark, anak, kahit ikaw na lang. Linggo naman ngayon, bisitahin mo naman ang tita mo. Ang sagot ni Mark ay mas masakit. Nay, nasa outing kami ng barkada. Nakabook na ito last month pa. Tsaka, nakakatakot sa ospital. Baka mahawa pa ako ng sakit. Ipagdarasal ko na lang si tita. Ibinaba niya ang telepono. Doon ko nakita ang katotohanan. At doon din nakita ng kapatid ko kung sino talaga ang pamilya. Sa loob ng 6 na buwan, ako lang ang nandoon. Ako ang naging kamay at paa niya. Ako ang nagpupuyat kapag umuungol siya sa sakit. Ako ang naglilinis ng dumi niya na walang pandidiri. Dahil kapatid ko siya. Dahil mahal ko siya. Walang hinihintay na kapalit. Isang gabi, nung medyo nakakapagsalita na siya ng kaunti, hinawakan niya ang kamay ko, ang higpit ng hawak niya. Ate, sabi niya, hirap na hirap ang dila. Nakita ko kung sino ang totoo. Iyon lang ang sinabi niya. Pero naintindihan ko, sa kulturang Pilipino, lagi nating sinasabi na blood is thicker than water. Pero sa pagkakataong iyon, napatunayan namin na hindi lahat ng kadugo ay pamilya. Minsan, ang pamilya ay yung taong hindi ka iiwan kapag mabaho ka na, kapag pangit ka na, at kapag wala ka ng pakinabang. Pinili ako ng kapatid ko, hindi dahil ako ang matanda. Pinili niya ako dahil noong mga panahong tinalikuran siya ng mundo, ako lang ang nanatili. Ang 18 milyon, hindi iyon bayad sa pag-aalaga ko. Hindi ako kasambahay na sinuswelduhan. Iyon ay ganti ng pagmamahal. Iyon ay paraan niya para sabihin, Ate, dahil hindi mo ako iniwan, hindi rin kita iiwan kahit wala na ako. Ang mga anak ko, ang akala nila, ang pagiging pamangkin ay sapat na para magkaroon ng karapatan sa yaman. Nakalimutan nila ang salitang malasakit. Gusto nila ng ginhawa,
pero ayaw nila ng sakripisyo. Gusto nila ang bunga pero ayaw nilang magdilig ng puno. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ginawa ng kapatid ko ang joint will na iyon. Hindi lang para bigyan ako ng pera, kundi para bigyan ng leksyon ang mga anak ko. Isang napakalupit pero tamang leksyon. Na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa kung paano ka nagmamahal sa oras ng pangangailangan. Hinaplos ko ang lapida ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, bulong ko. Naintindihan ko na ang mensahe mo at gagawin ko ang tama. 3 araw na ang nakalipas mula nung basahin ang testamento. At sa loob ng 3 araw na yon, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa bahay ko. Dati, ang cellphone ko ay parang dekorasyon na lang. Walang tumatawag, walang nagte-text. Minsan, inaabot ng ilang linggo bago ko marinig ang boses ng mga anak ko. At kadalasan, tatawag lang sila kapag may kailangan. Pero ngayon, halos sumabog ang telepono ko sa dami ng tawag. Kring. Kring. Sinagot ko ang tawag. Si Rico. Hello, Nay. Good morning. Ang sigla ng boses niya, parang boses ng isang DJ sa radyo. Kamusta ka na dyan? Kumain ka na ba? May pinadala akong food delivery diyan ay yung paborito mong kare-kare galing sa mamahaling restaurant. Kain ka ng marami ha? Napailing ako. Kare-kare. Bawal sa akin ang mani at bagoong dahil sa high blood ko. Alam niya dapat iyon kung talagang anak ko siya. Pero nakalimutan na niya. Ang alam lang niya, gusto niyang magpasipsip. Salamat, matipid kong sagot. Nay, dagdag pa niya. Biglang naging seryoso ang boses. Tungkol pala dun sa pera, sa mana mo. Alam mo delikado kung nasa bangko lang yan o kung hawak mo lang. Maraming manlolo ko ngayon. Bilang senior vice president sa kumpanya namin, alam ko kung paano palaguin yan. I-invest natin? Ako na ang bahala mag-manage para sa'yo. Para safe? Heto na. Lumabas na ang tunay na kulay. I-manage. Ibig sabihin, gusto niyang hawakan ng pera. Gusto niyang siya ang may kontrol. Pag-iisipan ko, Rico, sabi ko at ibinaba ang telepono. Hindi pa lumilipas ang 1 oras, may kumatok naman sa pinto ng maliit kong apartment. Pagbukas ko, nandoon si Mark, kasama ang asawa niya at ang apo ko. Lola! Sigaw ng apo ko sabay takbo para yakapin ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bata, inosente. Wala siyang alam sa kasakiman ng magulang niya. Nay, bati ni Mark, sabay mano po. Dati, ni hindi niya magawang magmano. Ngayon, abot hanggang siko ang pagyukod niya. Dinalaw ka namin. Naisip namin, bakit ka pa dito titira sa masikip na apartment? Di ba may malaking bahay na iniwan si tita? Doon na lang tayo tumira lahat. Mas masaya, sama-sama ang pamilya. Tinitigan ko si Mark. Tayo? Tanong ko. Oo naman, Nay. Sabat ng asawa niya na dati ay nandidiri sa akin kapag amoy efficacent oil ako. Para maalagaan ka namin, para hindi ka nalulungkot mag-isa. Maalagaan. Nakakatawa. Nung walang-wala ako, nasaan ang pag-aalaga nila? Nung naghihingalo ang kapatid ko, nasaan ang sama-samang pamilya? Ngayong may 18 milyon na, bigla silang naging mga anghel. Bigla silang nagkaroon ng oras. Bigla silang naging mapagmahal. Pinapasok ko sila. Pinagtimpla ng juice. Pero habang pinapanood ko silang nagpaplano kung saan ilalagay ang TV, kung anong kwarto ang sa kanila sa bahay ng kapatid ko, nakaramdam ako ng lungkot. Hindi sila bumalik dahil mahal nila ako. Bumalik sila dahil mahal nila ang pera ko, para silang mga langgam na nakamoy ng asukal. At ako ang asukal na uubusin nila hanggang sa wala nang matira. Kapag naubos na ang pera, kapag naibigay ko na ang titulo ng lupa, babalik na naman ako sa pagiging basahan. Iiwan na naman nila ako sa ere. Pero nagkakamali sila. Hindi na ako ang dating Marta na nauuto sa isang yakap at isang pasalubong. Ang Marta na nasa harap nila ngayon ay mulat na. Ang sugat sa puso ko ay naging peklat na. At ang peklat na yon ay makapal at matibay. Umigop ako ng kape habang nakikinig sa usapan nila tungkol sa pagbili ng bagong kotse gamit ang pera ko. Sige lang, sabi ko sa sarili ko, mangarap kayo. Dahil mayroon pa akong isang plano. Isang plano na hindi nila inaasahan. Kung akala nila ay nakuha na nila ako sa kanilang mga bulaklak na salita.
Nagkakamali sila. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi ang puso ko ang gagamitin ko. Gagamitin ko ang utak na ipinamana sa akin ng kapatid ko. Tiningnan ko sila at ngumiti. Isang ngiti na hindi abot sa mata. Mark, Rico, sabi ko sa isip ko. Mag-enjoy kayo ngayon dahil bukas ay ibang araw na. Bumalik ako sa opisina ni Attorney Cruz. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Marta na nanginginig sa takot at hiya. Ako na ang Marta na may hawak ng desisyon. Umupo ako sa tapat ng abogado, tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tiktak ng orasan sa dingding at ang tibok ng sarili kong puso. Marta, sabi ni attorney habang inaayos ang salamin niya. Sigurado ka na ba dito? Nasa sa iyo ang kapangyarihan. Pwede mo silang bigyan ng pera ngayon din. Pwede mong ibigay ang hinihingi nila para tumahimik na sila. Umiling ako, dahan-dahan. Pero mariin, hindi ito tungkol sa damot. Hindi ito dahil gusto kong maghiganti kay Rico at Mark. Madaling magalit. Madaling sumbatan sila sa lahat ng ginawa nila sa akin at sa kapatid ko. Pero bilang isang ina, masakit man isipin, kailangan ko silang turuan. Kailangan ko silang iligtas mula sa sarili nilang kasakiman. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay mababa pero buo. Gusto kong ilak ang lahat. Gumawa tayo ng isang trust fund. Tiningnan ako ni attorney ng may paghanga. Naintindihan niya agad ang ibig kong sabihin. Ang pera, pagpapatuloy ko, ay hindi nila makukuha ng buo. Hindi nila pwedeng lustayin ito sa bagong kotse, sa sugal, o sa pagpapasikat sa mga kaibigan nila. Makakatanggap lang sila ng buwan ng allowance, sapat para mabuhay ng maayos, pero hindi sapat para maging tamad. Ito ang tough love. Ito ang klase ng pagmamahal na masakit ibigay pero kailangan. Kung ibibigay ko sa kanila ang 18 milyon ngayon, ano ang mangyayari? Sa loob ng isang taon, ubos na yan. At babalik sila sa akin, hihingi na naman, at kapag wala na akong maibigay, itatapon na naman nila ako. Ayoko nang maulit yon. Gusto kong matuto silang magtrabaho. Gusto kong ma-realize nila na ang pera ay pinaghihirapan, hindi hinihintay na lang na mahulog mula sa langit o makuha mula sa patay na tita. At ang bahay, dagdag ko pa. Ang bahay ng kapatid ko, hindi iyon ibebenta. Mananatili iyon sa pangalan ko hanggat nabubuhay ako. Walang sino man ang pwedeng magpaalis sa akin doon. Iyon ang magiging santuaryo ko. Tumango si Attorney Cruz habang nagsusulat sa kanyang notebook. Matalinong desisyon, Marta. Ito ay para sa proteksyon mo at sa totoo lang, ito rin ay proteksyon para sa mga anak mo. Hindi sila malulunod sa yaman na hindi naman nila pinaghirapan. Napatingin ako sa bintana. Iniisip ko ang reaksyon ni Rico at Mark kapag nalaman nila ito. Siguradong magwawala sila. Siguradong tatawagin nila akong madamot, swapang o masamang ina. Pero handa na ako. Handa na akong maging kontrabida sa kwento nila kung iyon ang paraan para maging tao sila. Ang ginagawa ko ngayon ay pagtatakda ng hangganan, boundaries. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong tapakan nila ako. Hinayaan kong abusuhin nila ang pagiging nanay ko. Pero ngayon, tapos na ang mga araw na yon, ang perang ito ay hindi premyo sa pagiging walang utang na loob. Ang perang ito ay instrumento. At ako ang magpapasya kung paano ito gagamitin. Hindi ako naghihiganti. Nagtuturo lang ako ng leksyon na dapat noon ko pa itinuro. Sa gitna ng kaguluhan tungkol sa mana, may isang tao na hindi ko inaasahang maalala. Pero siya ang laging nasa isip ng kapatid ko nung nabubuhay pa ito. Si Clara. Si Clara ay isang malayong pamangkin. Pinsan siya ni Rico at Mark sa 2nd degree. Hindi siya mayaman. Ang totoo, nagtatrabaho siya bilang isang cashier sa isang maliit na grocery store. Maliit lang ang sweldo niya. Hirap siya sa buhay. Pero nung na-stroke ang kapatid ko, si Clara ang laging nandoong. Wala siyang dalang mamahaling prutas. Wala siyang dalang bulaklak galing sa flower shop. Ang dala niya ay simpleng suman na niluto ng nanay niya. O kaya naman ay mainit na sabaw na nakalagay sa plastic. Pumupunta siya sa ospital tuwing day off niya. Hindi siya nagtatanong tungkol sa lupa. Hindi siya nagtatanong kung may testamento ba. Ang tinatanong niya lang ay, Lola Tita, masakit ba ang likod mo?
Gusto mo masahehin ko? Umupo siya sa gilid ng kama. Hinilot niya ang manas na paa ng kapatid ko. Kinantahan niya ito hanggang sa makatulog. At pagkatapos, aalis na siya ng tahimik. Ni pamasahe, ayaw niyang tanggapin. Tulong ko na po ito, Lola Marta. Lagi niyang sinasabi sa akin nang nakangiti. Yung presensya niya, yung time na binigay niya, iyon ang hindi nabibili ng pera. Kaya ngayon, habang inaayos ni attorney ang hatian ng pera ayon sa aking desisyon, sinabi ko ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Bigyan mo ng checking nagkakahalaga ng 3 milyong piso si Clara. 3 million pesos. Nanlaki ang mata ng sekretarya ni attorney. Si Clara po, yung cashier? Oo, sagot ko nang nakangiti. Siya nga. Alam kong magagalit ang mga anak ko. Sasabihin nila, bakit sa ibang tao pa napunta? Kadugo ba natin yan ng buo? Pero para sa akin at para sa kapatid ko, ang dugo ay hindi lamang sa pagiging magkamag-anak. Ang tunay na kadugo ay yung nandiyan kapag dumudugo ang puso mo. Tinawagan namin si Clara para papuntahin sa opisina. Dumating siya na nakauniporme pa, amoy pawis galing sa trabaho. Nahihiya pa siyang pumasok sa aircon na kwarto. Nang iabot ni attorney ang tseke sa kanya, hindi niya ito tinanggap agad. Tinitigan niya lang ang papel. At nang makita niya ang halaga, napaupo siya sa sahig. Lola? Humagulgol siya. Bakit po? Hindi ko naman po ito hiningi. Wala naman po akong ginawa. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Iyan na nga, Clara. Wala kang hiningi, pero ibinigay mo ang lahat ng kaya mo, ang oras mo, ang pagmamahal mo, pinadama mo sa tita mo na hindi siya nag-iisa. Umiyak siya ng umiyak habang yakap ako. Yung iyak ng pasasalamat. Yung iyak ng isang taong hindi sanay makatanggap ng biyaya. Sa kabilang banda, nai-imagine ko na ang mukha ni Rico at Mark. Siguradong sasabog sila sa galit. 3 milyon para sa isang hamak na pinsan, isisigaw nila. Pero wala akong pakialam. Pinili ko si Clara hindi dahil sa awa. Pinili ko siya dahil deserve niya ito. Ipinakita ko sa mundo at sa mga anak ko na ang gantimpala ay para sa mga tapat. Na sa huli, ang kabutihan ay sinusuklian. Ang 3 milyon na iyon ay magbabago sa buhay ni Clara. Makakapag-aral na siya ulit. Makakapagpagawa na siya ng bahay. At alam ko, kahit mayaman na siya, hindi siya magbabago. Dahil busilak ang puso niya. Iyon ang yaman na kailanman ay hindi nakuha ng mga anak ko. Hindi nagtagal ang katahimikan. Gaya ng inaasahan ko, sumabog ang balita. At ang pagsabog ay nanggaling kay Rico. Isang umaga, nakatanggap ako ng sulat. Hindi ito ordinaryong sulat. Ito ay isang sumon galing sa korte. Kinasuhan ako ng sarili kong anak. Binasa ko ang nakasulat sa papel habang nanginginig ang mga kamay ko. Sinasabi ni Rico na ang last will and testament ng kapatid ko ay null and void o walang bisa. Ang dahilan? Inaakusahan niya na ang tita niya ay mentally incapacitated o wala na sa sariling pag-iisip noong pinirmahan ang testamento. Sinasabi niya na ulyanin na ang kapatid ko, na niloko ko lang daw siya para pirmahan ang paglilipat ng lahat ng yaman sa akin. Napakasakit. Hindi lang ako ang ininsulto niya. Ininsulto niya ang alaala ng taong namayapa na. Ang kapatid ko ay maaaring mahina ang katawan dahil sa sakit. Pero hanggang sa huling sandali, matalas ang kanyang isip. Matalino siya. Alam niya ang ginagawa niya. Ang sabihin na siya ay baliw o ulyanin para lang makuha ang pera. Ito na ang pinakamababang uri ng pag-uugali na nakita ko. Walang galang, bulong ko sa sarili ko, habang tumutulo ang luha ko sa ibabaw ng papel ng korte. Pati ba naman patay, gagamitin niyo para sa kasakiman ninyo? Tinawagan ko agad si Attorney Cruz. Attorney, lalaban ako. Hindi para sa pera, kundi para sa dangal ng kapatid ko. Hindi ko hahayaang babuyin nila ang pangalan niya. Naghahanda kami. Kung gusto ni Rico ng gera, bibigyan ko siya ng gera. Pero ang sandata ko ay katotohanan. Hinalungkat ko ang mga lumang gamit ng kapatid ko. Nakita ko ang mga diaries niya. Ang mga journals kung saan araw-araw siyang nagsusulat. Dito makikita ang ebidensya. Ang sulat kamay niya ay malinaw. Ang mga thoughts niya ay organisado.
Isinulat niya dito ang mga detalye ng gamot niya, ang mga balita sa dyaryo na binabasa niya, at higit sa lahat, ang nararamdaman niya tungkol sa mga pamangkin niya. May isang pahina doon na may petsa ilang linggo bago siya ma-stroke. Masakit ang loob ko kay Rico. Pumunta siya dito kahapon hindi para kamustahin ako, kundi para humiram ng pang-down payment sa kotse. Nang hindi ko binigyan, nagdabog siya. Natatakot ako para sa ate Marta ko. Kapag nawala ako, kawawa siya sa mga batang ito. Kailangan kong siguraduhin na protektado si ate. Ito ang ebidensya. Kinuha ko rin ang mga medical records niya mula sa doktor. Nakalagay doon na lucid siya o nasa katinuan. Walang demensya. Walang Alzheimer's. Pinuno ko ang isang kahon ng mga pruweba. Bawat piraso ng papel ay isang sampal sa mukha ng kasinungalingan ni Rico. Masakit isipin na kailangan kong tumayo sa korte laban sa anak na iniluwal ko. Pero kung ito ang kailangan para ipagtanggol ang kapatid ko, gagawin ko. Rico, anak, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang akala mo ay mahina ako. Ang akala mo ay matandang walang alam. Pero ang pagmamahal ng isang kapatid ay mas matibay pa sa pader na bato. Handa kong ipahiya ka sa harap ng hukim kung iyon ang tanging paraan para linisin ang pangalan ng tita mo. Araw ng paglilitis, mabigat ang atmosfera sa loob ng korte. Amoy luma ang kahoy na mga upuan at dingding. Nakaupo ako sa kanan. Sa kaliwa naman ay si Rico at ang kanyang abogado. Hindi makatingin sa akin si Rico. Siguro ay may natitira pang hiya sa katawan niya. O baka naman ay natatakot lang siyang makita ang mata ng nanay niya na puno ng lungkot. Nagsalita ang abogado ni Rico. Ang dami niyang sinabing terminolohiya sa Ingles. Competency, undue influence, medical decline. Pilit nilang pinapalabas na isang uto-uto ang kapatid ko. Tahimik lang ako. Nang turn na namin tumayo si Attorney Cruz. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdrama. Kalmado lang siya. Your Honor, sabi niya sa hukom. Ang ebidensya ay nagsasalita para sa sarili nito. Inilabas niya ang diary. Binasa niya ng malakas ang sinulat ng kapatid ko tungkol kay Rico. Rinig na rinig sa buong korte ang boses ng kapatid ko sa pamamagitan ng mga salitang iyon. Nakita kong yumuko si Rico. Namula ang tenga niya. Ang mga tao sa likod ay nagbulungan. Eskandalo. Lumabas ang baho ng ugali niya. Pagkatapos, ipinakita ang video na kinuha ng nurse nung birthday ng kapatid ko. Isang buwan bago siya mamatay. Sa video, nakikipagbiruan siya, tumatawa, at nagbibigay ng payo sa nurse. Kitang-kita ng lahat na matino siya, matalas ang isip, walang bakas ng pagiging ulyanin, tumingin ang hukom kay Rico. Ang tingin ng hukom ay matalim, parang tumatagos sa kaluluwa. Mr. Santos, sabi ng hukom kay Rico, ang kasong isinampa mo ay walang basehan. Ito ay isang malinaw na pag-aksaya ng oras ng korte. Ang testamento ay valid. Ang iyong tita ay nasa katinuan. At pagkatapos ang tunog na hinihintay ko, tok! Isang palo ng martilyo. Isang tunog na maikli pero makapangyarihan. Case dismissed, tapos na. Walang sigawan, walang batuhan ng gamit. Basta na lang tumahimik ang lahat. Ang isang palo ng martilyo na yon ay tumapos sa lahat ng kasinungalingan. Tumapos sa pagpapanggap ni Rico. Tumayo ako. Umarap ako sa hukom at yumuko bilang pasasalamat. Pagkatapos tumingin ako kay Rico. Gusto kong lumapit sa kanya at yakapin siya. Gusto kong sabihin na, tahan na, anak. Pero alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng pagkatalo. Kailangan niyang maramdaman ang hiya. Dahil sa hiyang iyon, doon lang siya matututo. Naglakad ako palabas ng korte. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nagawa ko na. Naipagtanggol ko na ang kapatid ko. Naitaguyod ko na ang katotohanan. Paglabas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang sinag ng araw. Mainit, maliwanag, parang yakap ng kapatid ko mula sa langit. Salamat ate, bulong ko sa hangin. Ngayon, pwede na akong magpahinga. Pwede na akong magsimula ulit. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagumpay. Ang hustisya ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay kasing tahimik ng isang pirma
at kasing bigat ng isang palo ng martilyo. At sa wakas, ang katotohanan ang nanatiling nakatayo. Tapos na. Nakaupo ako ngayon sa veranda ng bahay ng kapatid ko. O dapat ko na bang sabihin, bahay ko. Hapon na. Ang kulay ng langit ay pinaghalong kahel at lila. Dapit hapon. Ang oras kung kailan nagpapahinga ang araw bago tuluyang magpaalam. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga ibon na dumadapo sa puno ng mangga at ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon. Walang sigawan, walang teleponong tumutunog ng walang tigil, walang boses ni Rico na nagrereklamo, walang boses ni Mark na nanghihingi. Sa loob ng maraming taon, sanay ako sa ingay, sanay ako sa gulo. Akala ko dati, ang ingay ng pamilya ay senyales na buhay ka. Akala ko, kapag laging may inuutos sa'yo, ibig sabihin ay kailangan ka nila. Pero ngayon sa katahimikang ito, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan, kapayapaan. Marami ang nagtatanong sa akin pagkatapos ng desisyon ng korte. Marta, masaya ka ba na nanalo ka? Marta, naramdaman mo ba ang tamis ng paghihiganti? Napapangiti na lang ako ng mapait. Nanalo? Paano mo matatawag na panalo ang makita mong bumagsak ang sarili mong anak sa harap ng hukom? Paano mo matatawag na tagumpay ang pagkadurog ng relasyon ninyo? Hindi. Hindi ito panalo. Wala akong tinalo. Ang ginawa ko ay hindi pakikipag-away. Ang ginawa ko ay pagtayo. Pagbangon mula sa pagkakaluhod. Sa loob ng 40 taon pinaliit ko ang sarili ko. Ginawa kong carpet o apakan ng aking pagkatao para lang hindi sila madapa. Inubos ko ang sarili ko para punan ang kakulangan nila. Pero sa huli, na-realize ko. Hindi ko sila tinutulungan. Kinukonsinti ko lang sila. At sa prosesong iyon, nawala ko ang si Marta. Kaya ngayon, habang humihigop ako ng mainit na kape, ang paborito kong barako na hindi ko kailanman natikman noon dahil mahal, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako nanalo laban sa kanila. Nanalo ako para sa sarili ko. Binawi ko ang karapatan kong maging tao. Binawi ko ang karapatan kong magdesisyon kung paano ko tatapusin ang huling kabanata ng buhay ko. Tiningnan ko ang bakuran, malawak. Puno ng mga bulaklak na bougainvillea at santan na tanim pa ng kapatid ko. Dati, takot akong tumira dito ng mag-isa. Sabi ko, paano kung atakihin ako ng high blood? Sino ang magdadala sa akin sa ospital? Iyan ang panakot ng mga anak ko. Nay, kailangan mo kami. Huwag kang matigas ang ulo. Pero nasaan sila nung kailangan sila ng tita nila? Wala. Nasaan sila nung umiiyak ako sa sulok dahil sa hiya? Wala. Doon ko natutunan ang pinakamahalagang leksyon. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido. Ang pamilya ay ang mga taong dumarating kapag ang lahat ay umaalis. Ang pamilya ay ang mga taong handang hawakan ng kamay mo kahit wala kang maibibigay na pera. Si Clara. Siya ang pamilya, pumunta siya dito kanina. May dalang bibingka, hindi niya alam na binigyan ko siya ng 3 milyon. Hindi pa niya natatanggap ang tseke. Kaya alam kong ang pagpunta niya ay totoo. Nagkwentuhan kami, tumawa kami. Tinulungan niya akong magdilig ng halaman. Walang halong plastikan. Walang halong paghihintay ng kapalit. Iyon ang pamilya. Ang mga anak ko, si Rico at Mark, nabalitaan ko na galit pa rin sila. Sinasabi nila sa mga kamag-anak namin na baliw na daw ako, na nilason daw ng abogado ang utak ko. Hayaan mo sila. Hindi ako galit sa kanila. Totoo yan, wala nang galit sa puso ko. Dati, nagagalit ako, nagtatampo ako. Bakit hindi nila ako mahal? Bakit ganito sila? Pero ngayon wala na. Dahil ang galit ay para lang sa mga taong umaasa pa. Nagagalit ka kasi disappointed ka. Nagagalit ka kasi gusto mong magbago sila. Pero ako, tanggap ko na. Tanggap ko na kung sino sila. Tanggap ko na ganito ang ugali nila. At dahil tanggap ko na, hindi na ako umaasa. At dahil hindi na ako umaasa, hindi na ako nasasaktan. Ibinigay ko na sa Diyos ang pagbabago nila. Ibinigay ko na sa trust fund ang kinabukasan nila. Kung magbabago sila dahil sa hirap, salamat. Kung hindi naman, wala na akong magagawa. Hindi ko napasa ng mundo. Hindi ko napasa ng responsibilidad
na ayusin ang buhay ng mga taong matatanda na. Ako ay ina pa rin nila. Ipinagdarasal ko sila gabi-gabi. Pero hindi na ako ang kanilang bangko. Hindi na ako ang kanilang utusan. Hindi na ako ang kanilang doormat. Maraming nagsasabi na sa edad nating ito, 65 pataas, ay wala na tayong magagawa. Na tayo ay nasa sunset na ng ating buhay. Na dapat tayong magparaya, maling-mali. Ang tawag ko sa kabanatang ito ay ang paggising. Para akong natutulog ng mahabang panahon. Isang panaginip kung saan ako ay tumatakbo pero hindi makaalis sa pwesto. Isang panaginip kung saan ako ay sumisigaw pero walang boses na lumalabas. At nung namatay ang kapatid ko, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagising ako. Nagising ako sa katotohanan na maikli lang ang buhay. Ang kapatid ko, inipon niya ang lahat ng yaman na ito pero hindi niya halos na-enjoy. Namatay siya, napuno ng sama ng loob sa mga pamangkin niya. Ayaw kong mangyari iyon sa akin. Ayaw kong mamatay na ang huling alala ko ay ang pagsisilbi sa mga taong walang utang na loob. Gusto kong ang huling mga taon ko ay maging tungkol sa akin. Makasarili ba yon? Siguro sa paningin ng iba, oo. Sasabihin nila, ang tanda na nag-iinarte pa. Pero mga kaibigan, pakinggan niyo ako. Wala nang mas sasarap pa sa pakiramdam na hawak mo ang sarili mong oras. Kaninang umaga, gumising ako ng tanghali, 8:00 na. Dati, 4:00 pa lang gising na ako para magluto ng almusal ni Rico bago siya pumasok sa opisina. Pero kanina, gumising ako kung kailan ko gusto. Kumain ako ng almusal ng dahan-dahan. Pinanood ko ang paborito kong teleserye nang walang nangaagaw ng remote. Napakasimpleng bagay, pero napakalaking kalayaan. Ito ang dangal. Ang dangal ay hindi yung mayaman ka. Ang dangal ay yung kaya mong humarap sa salamin at sabihing, respetado ako. Hindi ako pinalala mo ng iba. Hindi ako sunod-sunuran. Ang 18 milyon. Aanhin ko ba yan? Hindi ko naman madadala yan sa langit. Kaya nagdesisyon na ako, magdodonate ako sa simbahan. Tutulong ako sa mga home for the aged, sa mga matatanda na walang pamilyang nag-aalaga. Gagamitin ko ang perang ito para ipadama sa ibang matatanda na hindi sila nag-iisa, na may halaga pa rin sila, at para sa sarili ko. Siguro ay bibiyahe ako. Pupunta ako sa probinsya ng kapatid ko. Titignan ko ang dagat. Kakain ako ng sariwang isda. Hahayaan kong dampian ng hangin ang mukha ko. Gagawin ko ang lahat ng bagay na ipinagkait ko sa sarili ko nung abala ako sa pagiging mabuting ina. Sa inyo na nakikinig sa akin ngayon, sa mga kapwa ko lolo at lola, sa mga nanay na pagod na, tumingin kayo sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Huwag niyong isipin na dahil matanda na kayo, kailangan niyo nang magtiis. Huwag niyong isipin na kailangan niyong ibigay ang lahat sa inyong mga anak para lang mahalin nila kayo. Ang pagmamahal na may kapalit ay hindi pagmamahal. Negosyo iyon. Kung mahal kayo ng anak ninyo, mamahalin nila kayo kahit wala kayong pera, mamahalin nila kayo kahit ulyanin na kayo. Pero kung nararamdaman nyo na ginagamit lang kayo, gumising na kayo. Huwag kayong matakot magtira para sa sarili ninyo. Tira. Itira nyo ang inyong dignidad. Itira nyo ang inyong peace of mind. Matuto kayong humindi. Matuto kayong magsara ng pinto. Masakit sa una. Para kang nagpuputol ng sarili mong daliri. Pero maniwala kayo. Kapag naghilom ang sugat, mararamdaman nyo ang gaan. Ang gaan ng buhay na walang pasan na krus. Huwag kayong magagalit sa kanila. Ang galit ay lason. Uubusin lang yan ang natitira niyong lakas. Piliin niyo ang kapayapaan. Piliin niyo ang sarili ninyo. Dahil sa huli, kapag hinarap na natin ang ating lumikha, hindi niya tatanungin kung magkano ang ibinigay natin sa ating mga anak. Ang tatanungin niya ay, inalagaan mo ba ang buhay na ipinahiram ko sa iyo? At ngayon, masasagot ko na siya. Opo, Panginoon, inalagaan ko. Kahit sa huling sandali, tinuto kong mahalin ang sarili ko. Ubos na ang kape ko. Malamig na ang simoy ng hangin, dumilim na ang paligid, pero maliwanag ang mga ilaw sa veranda. Tumayo ako at inayos ang aking balabal. Pumasok ako sa loob ng bahay, ang bahay na puno ng alaala. Nakita ko ang picture ng kapatid ko sa ibabaw ng piano. Nakangiti siya, ngumiti ako pabalik. Ate, bulong ko. Ayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi nila nakuha ang gusto nila, pero nakuha ko ang kailangan ko.
Isinara ko ang pinto. Nilock ko ito. Isang click ng kandado. Isang tunog ng seguridad. Isang tunog ng pagtatapos. Bukas, panibagong araw na naman. Panibagong umaga nagigising ako ng walang takot. Ako si Marta. Dati akong utusan sa sarili kong pamamahay. Dati akong anino ng aking mga anak. Pero ngayon, ako ay gising. Ako ay malaya. At higit sa lahat, ako ay akin. Ito ang aking kwento. At sana ito rin ay maging simula ng kwento ninyo. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang gabi at pagpalain tayong lahat.